magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Nandito po tayo sa opisina ng Northern Quest Canadian Immigration Service sa Mississauga, Ontario. Gusto po natin malaman yung visa-free na inanunsyo. Ngayon, nandito po tayo. Kasama po natin si President Francis Dacara, ang lisensyadong immigration consultant at CEO ng Northern Quest. Marami tayong mga gustong malaman sa kanya at ito ay matatanong natin ngayong araw na ito. Tatanungin po natin siya tungkol sa bagong labas na anunsyo ng IRCC, Immigration Canada, tungkol sa visa-free countries na kasama po ang Pilipinas. Alamin natin ang mga detalye na hindi na daw po kailangan ng visa kung papasok sa Canada. Simulan natin yung mga tanong. Ito po yung unang tanong para hindi po tayo na malilito, okay? Ang unang tanong po, hindi na raw po ba kailangan ng visa papunta sa Canada? Totoo po ba ito? Merong bagong balita ngayon ang immigration. Noong isang linggo, actually June 6 lumabas yan. Nagpalabas ng isang anunsyo na kasama na yung 13 bansa doon sa ETA program. Kaya ibig sabihin nito, yung ETA na nandyan na yan noon pang 2015. Dinagdagan lang ito ng mga bansa. Ngayon lamang napasama ang Pilipinas dyan. So ibig sabihin yan, meron ng more than 50 countries na nag-enjoy dito sa ETA. Ibig sabihin visa-free. Wala nang visa pagpasok dito sa Canada. Okay? Pero merong mga kondisyon ito. Okay? Unang-una, yung inilagdag na countries, kasama doon yung Pilipinas. Marami pang ibang kondisyon. Pwede nating i-discuss yun maya-maya, Lemar. Okay. So, ang ibig po bang sabihin nito, open na ang Canada sa lahat ng gustong pumunta? Hindi totoong lahat pwede nang pumasok sa Canada dahil meron kondisyon ito. Okay, unang-una, kailangan merong kasama ka doon sa countries, na 13 countries na yon. Yung Pilipinas kasama na. Mayroon ka dapat Canadian visa for the past 10 years. Ibig sabihin, nag-apply ka dito sa Canada ng visa. Bawa, nagpumasok ka dito as visitor, pumasok ka dito as worker, pumasok ka sa student. Pero yung visa na yon is, sabihin natin, napaso na. Pero within the past 10 years, na-apply mo yon. So, pwede ka dyan. Ngayon, kung meron ka ding US non-immigrant visa, pwede ka rin pumasok dito. Pagka meron ka nitong mga kondisyon na to, pwede kang pumasok dito nang walang visa pero mag-a-apply ka ng ETA, Electronic Travel Authorization. Okay. So, sa madaling salita po, President, kung mayroon po ba akong dating visitor visa o kaya student visa o work permit dati, maaari po ba akong makabalik sa Canada na hindi na kailangan ng visa? Tama ka dyan, Lemar. Hindi na kailangan ng visa, pero kailangan mo mag-apply ng ETA, yung Electronic Travel Authorization, kasi ito yung programa na napabilang na ngayon ng Pilipinas dun sa mga hindi na kailangan mag-apply ng visitor visa. So pagka, kunyari, meron kang visa for the past 10 years, apply ka lang ng ETA, then makakapasok ka na dito. Para naman po sa mga may US visa, pwede na din po ba silang makapasok ng Canada? Well, i-define natin yan, yung US visa. Ang ina-allow lang dito ay yung may mga US non-immigrant visa. Okay, yung mga temporary visas na sa US. So, kung meron kang current, ibig sabihin, hindi pa pasok na visa ng US, pwede kang mag-apply ng ETA dito sa Canada. Pero naman dun sa mga US citizens, hindi kailangan ng ETA or visa para pumasok dito as visitor. Except kung sila ay mag-aaral or sila ay magtatrabaho. Ang ibig po bang sabihin nito, hindi lahat pwedeng pumasok? Halimbawa, kung wala pong dating visa na nakalipas ng 10 taon, paano po yung mga nasa ganitong sitwasyon? Maaari po ba silang mag-apply ng ETA? Well, hindi sila maaaring mag-apply ng ETA dahil hindi nga sila pasok doon sa kondisyon na wala silang visa for the past 10 years. Okay, ang maaari lamang mag-apply ng ETA ay yung mayroong visa na dati. Ngayon, kung ikaw ay nasa sitwasyon na wala ka pang visa, hindi ka pa nakapasok ng Canada, so kailangan mag-apply ka ng visitor visa muna. Okay, so mag-apply ka muna ng visitor visa. Pag napasa yung visitor visa mo, saka ka ngayon mag-apply ng ETA. Maraming salamat po, President sa mga paliwanag na ito tungkol sa magandang balita na ito. Malaking tulong po ito sa mga kababayan natin na magkaroon ng mga tamang impormasyon
galing sa immigration consultant dito sa Canada, si Earl Francis Dakara. Maraming salamat din, Lemar, sa pagkakataon na may pabahagi ko yung tamang informasyon. Kasi marami tayong mga kababayan, lalo na sa labas ng bansa, sa Pilipinas, sa Middle East, sa Hong Kong, Singapore, ay gusto nila makapunta ng Canada. Pero hindi sila makakuha ng correct information. Okay? Yung correct information will lead you to a proper decision. Okay? Sa next na video natin, pag-uusapan din natin, Lemar, yung ano ba yung ETA? Kasi maraming natanong, okay, pwede na ako mag-apply ng ETA, paano? Ano ba ang mga requirements nito? Okay, so yan ang tatalakayin natin sa susunod na mga video. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Hanggang sa muli. Ito po si Earl Francis Dakara and I am your legal and immigration consultant. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.